at dito sa EAC Lady Generals. And here we go for our set 3. Huwag lang talaga mababate. Kanina si Direk Manny, producer natin, sabi niya, 5th set to. Oo nga. Layo pa. We'll see, we'll see. Wag naman. Pwede naman. Oo. Imagine, second double round robin, nakakailang games na kayo dun sa NCAA, tapos gusto nyo pa i-extend. Nasa sa kanila, nakakapagod din, di ba? So might as well tapusin na nila agad sa 4th set kung sino may mas gusto. Yes. I wonder kung may change dun sa kanilang stamina, training, yung season na to, knowing na 2 rounds ang lalaroin nila. Totoo. Ito naman si Lute kanina, si Magnayin nandyan sa gitna. But Lute is really doing better dito sa laro na ito. Kaya, ayan, nag-stay for the rest of the second set. And right now, here's the attack. Free ball for EAC now. Lute sets it up, back set to Dayanan. First point ay mapupunta para sa EAC. Dayanan with a powerful hit. Gusto yung mga standing set lang ni Lute na ganyan. Walang hop. Oo. Parang nanlilin lang ka lang kung saan mo dadalhin. Kasi pag may hop, minsan, alam mo kung saan yung bounce, no? In fairness kay Lute, iba yung distribution niya ngayon. Especially yung second set. Nag-iba yung flow, yung selection niya ng mga spikers. Nagkasabay-sabay din kasi na maganda yung atake ng mga binibigyan niya. At maganda yung receive. Yung first ball, napaka-importante ng first ball. Kaya kahit saan niya dalhin, bahala kayo. Basta ako, ibabato ko lang. And this time, ang back set naman, galing dito sa San Sebastian. Junamay Gonzalez, hindi natin gano'n naramdaman ng second set. And this time, trying na mas maramdaman pa sa ikatlong set na to. Dayanan, blocked there by KJ Junicio. Uy, nagkatitigan na lang doon. Masasabihan na naman tayo ni Coach Roger niya ng galaw-galaw naman. Libre yan. Smart shot para kay Alimen. Yung effort talaga makikita mo dun sa bata, no? For defense, attack. Kahit hindi mo maganda yung set, gagawin niya ng paraan. Deposoy this time. Off the block is good. Using the blockers of EAC. Sana 2. Janisha with a service there. Ito na naman si Alimen. Off the block once again. Di makulangan. Sets up Junamay. Bumalik ng mabagal. Di makulangan sa kabila naman kay Deposoy. Wow. Pili-pili lang. Look at this. Leaning backwards for that great back set. And this time it's Deposoy taking advantage. Alimen babawi. Ito na naman yung running attack ni Villena. Favorite play of Villena. And Lute. Third time doing it. Third time scoring from it. Tingnan natin kung 4, 5. Alimen. Here's another service. Malakas. Naubos. Ay, hindi pala. Sumobra. Sumobra. Junamay Gonzalez. Baka nagpahinga lang si Junamay on that second set. 6 attack points right now. Lute to Razonable. Great dig. Gonna be a free ball for EAC. Lute once again setting up. Razonable from the left. Ngayon nakikita natin yung sabay ng pinapakita ni Razonable at ni Alimen yung kanilang laro. And mas papadali para sa kanilang setter na si Lute mag-distribute lalo ng bola kapag nakikita mo yung mga attackers mo na very aggressive. Villena with a service.
Garcia, isa rin. Non-factor on that second set. Deposoy. Razonable jumps. Great set by Di Maculangan. Razonable drops it off. 4-all. Gonzalez. Razonable off the block. Once again, we have a rally. Deposoy. Lut. Sabi nga, bigay ko muna sa likod. Ito, Di Maculangan! Ikaw lang ba ang marunong yan? Nabasa niya eh. Kumbaga nabasa niya yung positioning nitong mga blockers and yung floor defense nga lang medyo na-shock dun sa magandang drop ball ito si Di Maculangan. 2 forward yung depensa sa halap eh. 2 backwards naman mga sa likod. They were expecting kasi na ibibigay sa attackers eh. Yep. Razonable, medyo nawalang karga sa mga palo. Garcia. Great dig. Alimen sa gitna. Ito naman si Di Maculangan. Bibigay kay Garcia this time. Di Maculangan, iisa ulit. Tumabi ka, sabi niya. Garcia ang isa. Wow! Yun na naman yung gitna, John Vic. Yung mga moves na parang naglalaro ka lang ng beach volleyball. Medyo nagkagulo sila doon pero sabi ni Garcia, ako nang bahala. Kailangan nyo minsan, no? Itulak mo teammates mo. Hindi, nangyayari yun. Most of the time, pag yung setter, yung nag-aabol ng bola, kasi 80% ng bola ay napupunta sa setter. Yep. So, sila ang pinupuntahan talaga. So, pero second time na nakikita ko tulakan din sa... Wow, Deposoy. Service ace. Deposoy is really one of the service specialists para rito sa San Sebastian. We've seen her doing that a lot of times. Kumbaga sila ni Alimen yung nagpapalitan sa jump serve. Ito, malakas to. Eh, nangyari ni kay Alimen kanina yun, yung malakas sa service. Huwag ko na itong batiin kasi yung 3-0 run ng San Sebastian na-stop na doon because of their own error. Right now, dalawa ang inahabol ng EAC. 5, serving 7 here. Lut with that service. Di Maculangan, yun ulit ang gustong gawin. Ito naman si Dayanan sa kabila. Off the block. Itong puntos dito ni Dayanan. Great set para kay Lut. And great timing para naman kay Dayanan. Isang puntos na lang ang inaabol ng EAC. Si Dayanan's not really of, power attacker, you know? Lagay-lagay lang eh. Wow. Rotation error para dito sa EAC. Wow. So mag-check sila kung sino nag-overlap dun sa rotation. Technical timeout muna at mamaya pagbalik, maririnig natin ulit si Hannah Arguelles. Kapuso, ako po si Christine San Agustin at ngayon, nandito tayo sa San Beda University para saksihan ang kanilang pep rally para syempre ipakilala at suportahan ang kanilang mga atleta na ready ng sumabak para sa NCAA Season 100. Kaya tara, samahan niyo po ako. Shifting back and forth, mukhang nabuhayan na nga ang Lady Generals as they claim the second set. At laking hinaya nga ni Coach Clint Malazo nang mahabol pa ang kanilang lamang. Kaya paalala niya sa Lady Stags, kinakailangan ng better discernment inside the court dahil kahit meron silang malakas na simula, kailangan din ng malakas na panapos. Isa pang sinabi ni Coach Clint ay ang need for more effort or hustle for the ball. Dahil kung hindi sila gagalaw, sino na lang ang pupuntos para sa kanila. That's the report from courtside. Thoughts on this, Nico and John Vic? Thank you so much, Hannah. Tama naman. It's how you end the game or the match. Minsan kasi nagmamatter yung pagsimula eh. Kumbaga kung paano mo sinimulan. Pero mas nagmamatter yung kung paano mo tinapos. Yep. Especially sa volleyball. It's how you bounce back. Lalo for EAC from that
not really good first set. Doing that on the second set ay malaking bagay yan para sa confidence nitong mga bata na to. And well, right now, they're still in this third set. Dikit ang laban. 7 serving 8 for EAC. Ito na naman ang tira ni Di Magulangan. Hindi magulangan. Kitang-kita niya. Look at this, John Vic. Dropping it off in the middle of the defense nitong EAC. Dayanan. Sabi niya, hindi power attacker. Gonzalez. Lut with the serve. With the set. And here's Alimen once again. Kung power lang din daw ang pag-uusapan, meron ako niyan, sabi ni Alimen. And look at that. So focused. Para iba tong bola sa kabila. And right now, isa lang ang inahabol nitong EAC. Di makulangan. Kala ko yung isa ulit. This time, Gonzalez ang target. And off the block. It's good for San Sebastian. Kung meron man tayong player na hanap para sa side ng San Sebastian right now, si Gonzalez. Yung first set, yung first set kasi siya yung talagang nagpakitang gilas. Pero nung second set, medyo nawala. Here's Dayanan once again. Di makulangan. Sets up Deposoy. Nakakarami na rin. Kanina kasi pinag-uusapan siguro natin on how good Lut is doon sa mga set niya, doon sa Emilio Aguinaldo College this time. Di makulangan. Trying to prove na kaya niya rin yung mga ginagawa nitong si Lut. Plus, itong mga hulog niya doon sa gitna. And scoring setter na nagso-score para, di ba? Hindi lang basta nakakapag-distribute ng magagandang set. And on cue. On cue. The pride of Chaong Quezon. Itong si Von Di Makulangan. Right now. Iisa lang yung bola dyan. Time out muna. Anong binablock mo dito? Nandito ko. Ito yung block mo, nandito ko. Tingnan mo yung bola. Galing ka sa gitna. Tingnan mo yung bola kung nasaan. Ayun yung tapatan mo. Isa lang naman yung bola dyan. Kulay dilaw. Okay? 3 beses na nangyari sa'yo. Dapat di na mahuli. Okay? Go, 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 go. Agay, Sisi! Sisi natin pala yan. Isa lang. Ito, medyo nagsistruggle itong EAC. And sa side naman ng San Sebastian. And mas gumaganda yung attacks. Pero syempre, galing to sa mga magagandang set. Hindi makulangan. 12 serving 8 para sa San Sebastian. And this time sila naman ang may service error. And this came from Garcia. Magandang timeout to para kay Coach Sid. After the first 4 attack points ni Garcia on the first set, medyo lumamig na. Hindi na napibigyan itong si Garcia. At o kaya nadidepensahan naman yung mga atake niya. Balahaja receives. Here's Deposoy. Outside. Outside. Back-to-back errors para sa San Sebastian. Let's see if EAC can take advantage. Gantong-ganto rin yung second set. Second set. Dayanan. Balahaja receives it. Here's Gonzalez. DeAndres with a setup to Dayanan once again. Di makulangan. Binigay kay Deposoy. Lut to Alimen. Touch net. Wow. 3-0 run para sa EAC. Galing yan sa timeout ni Coach Sid. Confirm. Ito na. Kat Santos now in the game para sa San Sebastian Lady Stags. Gantong-ganta rin yan, Ana. For stabilization para sa San Sebastian. Gonzalez against Alimen.
And Alimen towering on that defense. Look at this. Gulangan ng laban pag nasa taas na. Yung mga joust na ganun, talagang kung sino yung mas magulang. It's a 1v1 battle up in the air. Tayo na tayo at 12. 5 kulangan. Gitna kay Dionisio. Umisa itong si Gonzalez. Pumawi. Ito na, nakat na. Itong napakahabang run ng EAC. Ito na. Hindi nakatalon si Alimen that time eh. Nasa lapag ka ngayon ha. Pero ito may challenge ang EAC. Net touch daw. Kaya na naman yung music na yan, John Vic. Pag naririnig ko yan, napapadance ka talaga. oo. Ito parang hindi nakikita natin sa San Sebastian at EAC. Parang hindi nila last game. Parang they're still contending for that Final Four. Itong dalawang koponan na to. And you love that kind of energy from both teams. Dikdigan sila, di ba? Yeah, dance. Yan. Pag natututukan ng camera yung mga players natin, either may mga naka-reading steps yan for, di ba? Yan. Tinama, Uy, batiin ko lang ang aking loving mom, Marisa Ortiz de Guzman, who's watching right now sa NCAA. Ine-enjoy niya ang kanyang bagong TV set. Iyon? Galing sa'yo? Sa kuya. Ito na. Meron nga ba? No touch net. Yung bola ay tumama sa net. So, puntos ay mapupunta para sa San Sebastian. Ang unsuccessful naman ngayon ay ang EAC Lady Generals. That's the first time they've used that challenge para dito sa EAC. Dalawa naman mula dun sa San Sebastian, and right now, lamang ng isa ang mga nakapula. Rasyonable pala ang atake dun mula sa likod. Here's Kat Santos again. Laging ganyan ang ginagawa nitong si Kat Santos coming off the bench. Will try to get her rhythm. Bibigyan naman siya ng set doon. And look what she did here. Instant point para dito sa San Sebastian. Here's Loot serve. Now Alimen this time. Nanahimik ng bahagya. Makiingay ng konti ngayon. Sinimplihan lang ni Alimen. Look at this. Not the usual form, not the usual power, but same point para kay Alimen. Ganun din naman daw. Oo, mapalakas, mapahina, di ba? Malaga, pasok. Here's Alimen. Oo. Nagamit sana ng net. Accidentally. Hindi tumawid ang bola. Yung jump serve ni Alimen, may stop ng kaunti. Parang alam mo, nag-hesitate eh. Pero ang lakas ng jump serve niya. Malakas ang jump serve niya. Considering rookie. Yep. Iba. Yung confidence eh, nandun eh, no? Outside. Yep. Ball out. This time, 3 na ang hinahabol ng EAC. Technical timeout muna tayo. Magbabalik ang NCAA Season 100. Kapuso, ako po si Christine San Agustin at ngayon, nandito tayo sa San Beda University para saksihan ang kanilang pep rally para syempre ipakilala at suportahan ang kanilang mga atleta na ready ng sumabak para sa NCAA Season 100. Kaya tara, samahan niyo po ako. The preparation coming into the season 100. Sa ating bansa, tulong-tulong tayo.
At para naman maibalita ng tama. Pupuntahan po namin yan para ma-verify, para maiwasan ang fake news. Tama, no? Tama. And doon tayo sa totoo. Yes. Dapat totoo. And right now, sabi ng EAC, dapat totoo ang mga atake Yan. para sa puntos. At yan, dalawang hinahabol nila, 16-14. Nakita ko na to. Nakita ko na to, Nico. Tignan natin kung magiging same ba ang resulta. Dumakulangan to Kat Santos. Great take from Villena. Here's Razonable from the left. Dumakulangan. Set Santos once again. Too much power para kay Villena yung atake niya ni Kat Santos. Wala ka talaga masasabi dito sa power. Itong si Kat Santos. And here she is serving for San Sebastian. They're up by 3, 17-14. Alimen to Lut. Here's another one. Gonzalez to Garcia. Great block. Santos from the back. Here's Lutzer. Set. Garcia naman. Oh, Anong tawag dito? sa touch net. Sayang yun. Para sa EAC. Umabante na ng 4 na puntos itong San Sebastian. It's a game of runs for both teams dito sa third set natin. That's right. Well, right now, San Sebastian trying to take advantage dito sa presence nitong si Kat Santos on the floor. And this time, service ace mula sa kanya. Laging katulong. Yung mga ganyang bang net na yan, pinapractice ba yan? Ako, mahirap practicein yan, Nico. As in, kaya swerte ka na lang kapag kakampi mo ang net. Yung, parang mga pabanda, di ba, sa basketball. Oo. Pinapractice daw ba yun? Well, right now, EAC nakaisa naman doon. Santos with 3 points. Coming off the bench. Spark plug itong si Kat. Balahadja. Dumakulangan to Garcia. Yeah. I think not over yun. Yun, sa pagkakataon na yun, tingin ko wala nang magcha-challenge si Coach. So, let's see kung may check pa o wala. Well, right now, John Vic, ang pasok na sa Final Four natin ay ang Pinild, Letran, Mapua at Arellano. Pero yung placing, kung sinong first, second, eh, malalaman pa natin sa linggon to rin naman. Oo. Para lang malaman din natin. Tsaka, medyo mahirap yung standings dahil very crucial yung number 1 and number 2 spot. So, pareha silang may twice to beat advantage. But still, nagmamatter dyan kung sino yung mga kalaban mo eh. Diba? Kasi pag number 1 ka, makakalaban mo number 4. Yep. Number 2 ka, makakalaban mo number 3. So, dyan sa top 4 na yan, usually, ano yan eh, kumbaga, namimili ka rin ng kalaban eh. Na mas kaya mo eh, di ba? So, we'll see kung ano magiging standing this week. But for the meantime, tignan natin. Merong check. Ang hirap tignan, pero, yeah. Successful challenge para kay Coach. Coach Clint. Oo. Finally, for Coach Clint, this game, naka-successful na siya. Skoran natin, 2-1. 1-2. Yeah, oo. As a dead ball, ibig sabihin, walang score. Uulitin lang natin. Oh. 19-15, San Sebastian leading by 4 here sa ating third set. EAC, unlike the first set, fighting back sa bawat set na meron tayo ngayon. Lut with a service here. Di makulangan to Garcia from the middle.
Ito na naman si Alimen mula sa likod. Ramos sa gitna. Di makulangan. Sets up. Garcia off the block. Touch net. Touch net once again. Dalawang beses nang nagkaroon ng touch net dito sa side ng EAC. Ayun, totoo na. Oo. Ramos serving. 20-15 ang ating score. Ramos, pride from Bataan. Kababayan ko yan. Bataan. Dayanan! Parang nagalit si Dayanan nung sinabi natin hindi siya power attacker. Well, ang good thing dito kay Dayanan, she knows where to put the ball. Yep. I mean, minsan lagay, minsan power. So, mas magandang panoorin ng isang player na ganun. Mas smart player kayo. Sabi nga nila, mas okay yung magaling sa malakas. Yan. Kasi ang lakas, kayang gawin niya na magaling. Tama. Pero yung magaling, hindi basta-basta nagagawa na malakas. Mas maganda kung both ka. Oo. And right now, EAC scoring once again. This Dayanan. Hindi pa tapos Doing ang third something set. dito sa dulo ng third set natin. Oo, hindi pa tapos, sabi ng EAC. Well, when it comes to improving their errors, you know, EAC now only with 6 errors yeah. compared to the 12 and 10 of the first and second set. Nakinig itong mga oo. bataan ni Coach Sid. Well, sa volleyball naman, it's all about how you adjust eh. Laging mag-a-adjust ka from time to time kasi yung mga kalaban mo nag-a-adjust yan eh. So hindi mo alam kung paano ang gagawin mo kung hindi ka mag-a-adjust. Another attack from Jane Alimen. And look at this. Napakataas ng set doon for Alimen, but still going at it. Time out muna tayo. Pinacheck mo naman doon kami sa gilid. Akala mo, hindi pumunta sa iyo yung bola. Akala mo. May pusa na naman dito. Minaw, mini. Few reminders galing kay Coach Clint. Alam mo, sa volleyball, kailangan may ano yan eh. Kumbaga may selection ka ng spike. Pag may pagkakataon na alam mong naka-establish yung block, gamitin mo yung mga daliri or kamay nila para paluin yung bola palabas. Ang dahil mong pwedeng option, pwede mong i-drop or i-power tip palabas. Diba? Idulo yung bola. Kung ano yung ginawa ni Alimen. Simple pero effective. Epektibo. Ops. Yun na. Di makulangan. Sumobra lang. Center line ball. I think she wanted to drop it again. By the ladies' hands. Na out of balance na lang itong si Di Makulangan. And right now, Isang puntos na lang. 4-0 run from EAC. Ganito rin nga yung second set, John Vic. Razonable. Now at the line. Yun lang. Kita yun. Sayang na sayang para sa EAC. Tingnan natin yung facial reaction nitong si Coach Sid. So especially sa end part ng set. Hindi mo afford magbigay ng mga free point para sa kalaban mo. Look at that. Dayanan gets it to Alimen. Kukurin niya to pero outside. That's 2 errors. Binati kasi natin. 6 lang before those 2 errors. Ngayon, 8 na para dito sa EAC. Timeout, EAC. Timeout muna ang itatawag ng EAC, who's now trailing 22-19. Makinig muna tayo kay Coach Sid. Kahit tayo sir, sa passing. Okay, easy ball. Secure natin. Yung atake natin, siguraduhin natin. Okay, 19 na lagi natin pinapractice yan, all 19 na. Baka naman, alam na natin gagawin natin. Push tayo push tayo. Simpleng instruction galing kay Coach Sid. Usually sa team kasi pinapractice nila yung mga all 19 doon sa mga second stringers nila. Then kung sinong
kunyari, may plus-plus yan eh. Kasi ginawa namin yan. Let's say, 23-19. So, last 2 points na kailangan gawin ng second stringer namin. Kailangan nabuli namin yun. So, challenge yun sa mga ganitong klase. 19-22, 3 points. Walang imposible. Stay ready, kumbaga. Yan, dumakulangan with the service. Lumayo na. Kamuntikan pang mag-inside. Another unforced error for EAC. And for Cold Shade, tumitingin na ng masama doon sa kanyang mga bataan doon. Tatlong sunod-sunod doon. Okay lang sana kung start of the set lang eh. Yeah. 23 serving 19. Look at this. Von Dimakulangan with an 11 excellent sets. Alimen. Bad receive once again. Services. You feel for EAC right now. Grabe. Set point. And what a smart serve para kay Dimakulangan. Here's the first ball. Lut sets up. Dayanan! Yun yung hinahabol nila. Give it to Lut. Once Lut receives it for the set, alam niyo nang gagawin dyan. Look at this. Dayanan coming off mula dun sa back set na binigay ni Lut. Ilang beses nilang hindi mapuntahan na maayos eh. Huh? Pinatawag yung Nasa loob ka eh. acting team captain. Kailangan na i-double check kasi sino yung magsaserve. And si Magalona yata. Nasa rotation right now. 4-point lead for the Lady Stags here. Balahadja receives. Dimakulangan. Out there. Oh. Tinapos na. Tinapos na. Ng San Sebastian, third set belongs to the red shirt. And this is their last attack. Gonzalez dropping it off. Gilid na gilid doon. 2-1 in favor of San Sebastian Lady Stags. Meron pa tayong isa pa. At malay mo may isa pa ulit. Magbabalik ang NCAA Season 100.